particular, itong si Alo Jomher Paridikel. Paridikel. Spirit means breath of life, sabi niya. Hindi porket spirit ang nakalagay sa kaluluwa na yun. Yan. Ang mga hayop ay meron ding namang breath of life. Pero hindi yun kaluluwa. It means life. Ano masasabi din dito? Na-explain nyo na rin yan. Pero well, yes. Basahin mo sa Revelation, kapatid, na Aljomer, sinasabi ron, nakita ang kaluluwa ng mga hayop sa ilalim ng dagat. Hindi ang hayop may kaluluwa. Yes, breath of life sa Genesis, sinabing may breath of life ang mga animals. Kasi ang hayop, sino ba gumawa sa hayop? Di ba? Diyos din. Diyos din naman ang gumawa ng hayop. Siya din nagbigay ng buhay dyan. Hindi si Satanas. Pero ang pinagkaiba ng breath of life ng hayop sa tao, eto. Let's read Ecclesiastes 21. Sabi dito, for what happens, sa 19, simulan natin. For what happens to the children of men and what happens to the beast is the same. As one dies, so dies the other. They all have the same breath, and man has no advantage over beast, for all is vanity. All go in one place, all are from the dust, and to dust return. Who knows whether the spirit of man goes upward, and the spirit of beast goes down the earth? Yes, one breath of life ang man at tao, pero pinagkaiba at kinahigitan ng tao sa hayop is, of course, yung hininga ng buhay natin, andun yung image of God. Remember? We are created in the image of God. When God breathed man the breath of life, hindi lang ito basta breath of life katulad sa animals. Kaya nga, nakita rin nitong mulat nitong Ecclesiastes, ang pagkakaiba ng hayop eh. Sabi niyo, who knows whether the spirit of man goes upward, saan ba yung upward? Di ba sa heaven, sabi din Ecclesiastes chapter 7, sabi ni Ecclesiastes 12:7 eh. Ang dust bumababa sa lupa at ang spirit bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Pero pagdating sa breath of life ng beast, saan pumupunta? Sa langit pa rin ba? Para yung mga namatay nating pets, ipapanalangin natin yung kaluluwa? No. The spirit of the beast goes down into the earth. Kasi they were not created in the image of God. Yan ang difference ng beast at man, kapatid. Kaya hindi ganyan kasimple lang ang sinasabi mo na basta pareho, ganun din. No, mas mataas ka kaysa sa hayop. Ang mga nagsasabi na pareho lang tayo ng hayop, mga evolutionist. Kasi they believe na galing tayo sa lahat sa animals na eventually naging tao, naging unggoy muna bago naging tao. Di ba? Yes, yan ang ating masasabi dyan, Brother Toto. Sa magandang tanong naman. May follow-up comment siya dito. Yun nga, yung context daw, determining the meaning of spirit, it could mean life. So yung meaning life force. It could even mean human, tao. So kung namatay na ang tao, ibig sabihin wala ng buhay, hindi wala ng spirito. So may naniniwala siya na may spirito. Yes. Yung ano, no? Okay. Well, yung sinasabi mo, Brother Padiken, salamat, no? At ganda ng tanong mo, no? Ang pinagkaiba ng nefesh, at yung ruach. Sa Hebrew kasi ang spirit is ruach. Ang soul ay nefesh. Pag binasa mo, nag-survey ka sa Bible, andun yung sa article ko, sinabi ko yun, na ang pinagkaiba lang ng nefesh, soul and spirit, ay doon sa point na ang nefesh, hindi lang siya ginagamit sa immaterial soul o kaluluwa na mali sa katawan. Ginagamit din ang nefesh minsan sa seat of emotions at mismo sa tao. Ginagamit ito sa tao mismo. I am soul. Yes. Pero, ang pinagkaiba niya sa ruach o spirit, yung word na ruach o spirit, hindi ginagamit sa tao, sa flesh. Yan ang gusto kong maintindihan mo. Kaya yung argumento ko noon na Brother Toto, no, kay Adventist, sabi diyan, no, si Adan naging kaluluwang may buhay, living soul. So si Adan, kaluluwa, tama naman. Kasi sabi nga, yung Hebrew word ng nefesh o kaluluwa, soul, sometimes ginagamit din yan sa mga tao mismo. Pero yung ruach, spirit, hindi ginagamit sa tao, kundi mostly it refers to the inner man.
the immaterial spirit na lumalabas sa tao. Kaya walang point ang mga Adventist sabi, ba't si Adan living soul? Kaluluwa. Yes, kasi ang soul, malawak ang range ng meaning niya. It can refer to man. But, tignan nyo, si Adan lang ba ang create ng Diyos? Wala bang hininga ang Diyos na nilagay sa kanyang loob? Meron. Ano nilagay dun sa dust na si Adan? Anong dinagdag ng Diyos sa dust na si Adan? E di, ruwa, spirit, breath of life, na pag namatay, yun din ang bumabalik sa Diyos. O di dalawa po, ang tao, dualism is tama. Yung tinatawag na dualism. Mali ang monism na ang body isa lang siya. Walang umaalis sa kaluluwa. And that is the Adventist standpoint. Ngayon, duktong pa rin niya dun sa I commit my spirit, yung comment dun sa nyo. Sabi niya, means I fully trust my life in you. Hindi ibig sabihin na kayo bahala sa kaluluwa ko, kundi kayo ang bahala sa buhay ko. Yan ang sabi ni David at yun ang ibig sabihin ni Jesus sa cross. So, if I understand yung kanyang comment, yung life, inano niya, iniwalay niya doon sa yung spirit. Kasi nga, pero sa akin kasi parang alanganin, no? Kasi ang buhay, kung walang spirit, ang katawan, walang buhay. Yun nga, yun nga definition ng death definition ng death. Sabi ni James, so as the body without the spirit is dead, so as faith without works is dead. So sabi niya dito, I fully trust my life in you. So ibig sabihin yung buhay niya, pagka kinuha na ng Diyos yung spirit, wala na siyang buhay. So hindi ko rin kung yung comment niya ay tama. Paano mo sasabihin kayo bahala sa buhay ko, ipatay nga siya? Yung tanong dun eh. Alin yung buhay doon? Alin yung buhay, yung physical life? O ibig sabihin, hindi yan kontra sa sinasabi namin na buhay yung espiritu. Buhay yung espiritu, nag-exist siya. And that is also against the Seventh-day Adventist doctrine. Ibig sabihin, baka nag-invento ka na naman ng argument para lang ma-refute kami. No, hindi ganyan stand ng Adventist. Ang spirit sa Adventist, life force. Paano natin nasabi? Galing ito sa inyong website, ha? This is, ang spirit sa inyong life force, hindi naman buhay eh. Alam mo ba yung kapatid na Padre Kel? Official website ng Adventist. A person's spirit is his or her life force. Hindi siya life force. Walang buhay yan. Puwersa. Kumbaga sa electric fan, kaya tumatakbo yan dahil merong life force, merong electricity. Pero itong life force ng kuryente, hindi niya kayang gawin yung ginagawa ng electric fan. Ang electric fan, umiikot, nagbibigay hangin. Pero ang kuryente ba, kaya bang magbigay ng hangin? Sige nga, subukan mo magpahangin sa kuryente. Yung electric fan ang nagbibigay ng hangin. Ang electric fan, pero yung life force, hindi buhay yan. Pulsa lang yan eh. Yun ang stand nyo. Mas naniniwala ko dito sa sinasabi ng Adventist.org kesa sa iyo. Kasi sa iyo, kaya nga mga layman kasi mahilig mag-invento, hindi sila masyadong palabas sa mga libro nila. So they have to invent whatever they come up with just to refute what we are saying. Pero ito, tinuturoan kita, kaibigan, sabi mismo ng inyong mga authority, a person's spirit is his or her life force. This refers to the breath of life God breathed into Adam and into each one of us. This life force comes from God, goes back to Him while we die. Kaya pag sinabi mo kaibigan na yan ay buhay, edi iba ka na sa stand nyo. Iba ka na sa stand ng Adventist. Kasi sa Adventist, hindi buhay yan. Life force ang tawag yan. Ngayon, pagka sinabi mong buhay yan, pareho tayong paniwala. Iniba mo lang yung terminology. Ayaw mo lang siyang tawagin kaluluwa. Di ba? So, yun yung nagbibigay ng buhay, yung espiritu. Yes. Siguro ang isang gap na maring mapaliwanag is kasi pagka bumalik kay God, ibig sabihin nun ligtas lahat kasi lahat ng may buhay na pwede yan. May nagtanong sa amin. So yun siguro yung kanilang yung gap between yung pinipresent nyo kasi parang lumalabas. Ligtas lahat pagka ang life force na ito na sinasabi ng is bumabalik kay God,
ang question, may personality ba yung yung soul na yun? Yung binanggit natin kanina, yung sa Luke chapter 16, 19 to 31, yung kay Lazarus and the rich man. Yung rich man and Lazarus, parehong buhay yun, namatay. Ang tanong, kaninong buhay ba galing yung nasa rich man? Sa Diyos ba o hindi? Sa Diyos din. Kaninong buhay, saan galing buhay ni Lazaro? Nung namatay sila pareho, bumalik sa Diyos in a sense, dahil Diyos ang naglagay kung saan sa dapat ilagay. Yung rich man, napunta siya sa Hades, pinakailalim na part ng Hades. At si Lazarus, andun siya sa Abraham's boso. O Diyos ang nag-decide nun. Siya ang naglagay. He is the judge. Siya ang nagbibigay sa atin ng buhay. Siya din ang bumabawi. At siya din nag-judge kung paano mo ginamit ang buhay mo. Yun ang lesson ng rich man and Lazarus. So hindi automatically lahat ligtas kung mo bumalik sa Diyos, kaya mabuti, kaya masama. Hindi ho gano'n. Okay, so that clarifies yung question nga, kung babalik kay God, lahat ligtas. Hindi lahat ng bumabalik kay God ay appointed sa heaven.